Okay, so good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Pag-usapan lang natin saglit. Kasi kahapon nung kami ay o nung isang araw na naroon kami sa Batangas State University, no, para sa press conference ng mga kandidato ng alyansa. Wala po sa aming nakakaalam na doon talaga idadaos ang press conference. Nandun na kami sa biyahe at malapit na kaming mag-exit papunta ng Malolos, saka nalaman namin na yung pupuntahan. So yung driver, since alam naman niya yun, nakarating kami ng napakaaga. And then, nahiya kami. So malis kami, punta kami ng Baraswain Church. Hindi ko pa na-upload yun eh. So pagdating doon, mga bandang magtatanghali na siguro around 11, pumunta na kami. And then etong mga taga-alyansa nung dumating yung mga kandidato pagka senador, nagsulputan po itong mga militanteng grupo at nagrally-rally doon. So naiintindihan ko naman yung kanilang sinasabi, yung space ng kanilang campus, ito ay hindi dapat sa mga politiko, ito po ay dapat sa mga estudyante lang. Yeah, sino nagbigay na nagpalakas ng mga komunista, 'di ba? BBM admin? Hindi. Kayo ang nagpalakas. Kayo ang nagpalakas. Mga Duterte. Alam niyo ba sa Davao City, ang party list po na pinopromote, kung babalikan niyo yung mga 2014 pababa, alam niyo ba kung anong official na party list ang pinopromote ng mga Duterte doon? Bayad muna. Si PBBM hindi nagpalakas niyan. Si PBBM ang nagpaamo sa kanila. Hindi katulad sila dati nung panahon ni Duterte. Kung hindi nagka-pandemic, baka sa asar ng mga militanteng grupo, nilusob nila si Duterte sa Malacanang. No. Ngayon, etong mga militanteng grupo, hanggang ganyan-ganyan lang sila. Pero na-appreciate nila ang ginagawa ni PBBM na tinalikuran ni Duterte nyo na pakikipaglaban ng interest ng Pilipinas sa West Philippine Sea. 'Di ba? Kay Duterte, pinamimigay niya na ang teritoryo ng Pilipinas. Tapos nakita rin ng mga aktivistang grupo ang sipag ng Pangulo. 'Di ba? Tayo ang may pinakamababa na panahon niya ngayon, may pinakamababa na inflation. Tapos yung unemployment rate napakababa. Kayong mga DDS lang kasi tamad kayo, ayaw niyong maghanap buhay. 'Di ba? Asa kayo na si Duterte magpapaunlad ng buhay niyo. Pero hindi nangyari 'yun. Maski nung panahon niya, walang nangyaring ganun. In his first 2 years nga lang niya sa pwesto Mula sa presyo ng bigas na nasa 30, humarurot ng 80. Hayop, Duterte pa more. Ang hirap lang nung kontrahin ni Digong, dahil talaga namang grabe mag-bash yung mga katulad yung parang mga asong ulol na kahul noon. So kung ginawa ko yun noon, siguro malamang hindi umangat yung channel ko. Dahil malupit pa kayo noon kung para sa mga kakamping pagdating sa cancel, lakas manira, di ba? So yun yung mga tatak Duterte. Now going back, ito yung rally nila. Tingnan nyo ha. Yun. Kunti lang naman sila. Resyo ibaba. Alam nyo, kahit sinong presidente ng Pilipinas, walang makapagbababa ng presyo. Bibili ka ng sardinas, sa tingin nyo bababaan ng presidente yung presyo nun? Hindi. Hindi ganun-ganun kadali magbaba ng presyo na ang gobyerno ang mag-shoulder. Dahil unang-una, walang negosyante na nagpapalugi. So yung binili nila ng mahal, hindi nila bibenta yan ng mura. Nang dahil lamang may aktivista. Nang dahil lamang may gobyerno. Di magsasara yan, lilipat na lang ng ibang lugar yan. Di ba, ibang bansa doon sila magninegosyo. Etong mga komunistang ito ay lahat sila sa kanila, lahat ino-oppose nila. Ang nakakainis po rito ganire. Ayaw nila na may pupuntang politiko sa campus. 'Di ba? Pero may mga legit sila na mga hinihiling.
Ang problema, yung yung ganyang klaseng pag-uugali nila, blurred ko nga lang. Ba't kaya naglolo ko? Nakakainis Yan. So, sabi ko nga bakit ganon? Ayaw ninyo ng politician ang pupunta. Pero yung mga lehitimo ninyong hinihingi sa gobyerno, politicians lang ang makakapag-ayos niyan. 'Di ba? Bakit ang mga NPA pwede sa campus na 'yan? Sabi ko, tingin yung lalaki ro sa akin sa sa labas ng eskwelahan Kasi tapos na yung noon, palabas na kami. Palabas na kami ng campus. Papunta na kami actually doon sa venue. Sinabi ng mga taga-alyansa, ng mga senators, hindi namin alam na doon idadaos etong press conference. Ang alam lang rin nila, nandun na sila, tapos doon yung merienda, wala na. Di ba? Alis na sila. Hindi naman sa campus idadaos ang rally ng alyansa. Di ba? Okay? So yun lang ang nakakainis dito. Ang dapat nga, dati kasi tinutulad din ng mga yan ang mga kapulisan na papasok sa eskwelahan. Pero ngayon, di ba? Good thing na lang din nung panahon ni Duterte na trabaho talaga yon na mapawalang saysay yung kasunduan na pinasok dati nila ng mga NPA at saka nito ni Ramos. Na kung saan ipinagbabawal yung mga state forces sa UP, sa PUP. At sa akin naman po dapat lahat ng campuses pwedeng pasukan. Dapat nga may mga pulis at sundalo randomly na iikot, 'di ba? Kasi kahit eskwelahan po 'yan, may mga masasamang loob din diyan. May mga pusher diyan, 'di ba? May mga magnanakaw diyan. So mapipigilan lamang ang mga ganyan kung may nakikita sila na police visibility. May masusumbungan ang mga estudyante, yun ang ibig sabihin. 'Di ba? Ang dapat na ban sa mga campuses ay yung mga komunistang grupo. Kaya sila nagrarally. Ay nako, gusto lang nilang magparamdam. Anyway, so iwan na muna